only live once. Future affects eternity. All of us, okay, some were in elementary school, naalala namin sila, in junior high, some in high school, and some in college. They differ in 1,000 ways, yung mga teachers. They have this in common. You have one in common, mga teacher. Alam niyo kung ano yun? You have one in common. You care about your students. You have one in common. You make a difference. You have one in common. You are a better people because you knew your students. May nagtanong sa akin sa trabaho nung nasa kaprami. Sabi sa akin, sir, paano gagawin ko? Bigyan ako ng isang leadership, role na kung saan wala akong experience. Pahawakin ako sa mga isang batalyon police. Sabi ko, isa ka naman ang kailangan mo dyan. Sir, I know, na-equip ka naman. Kung hindi ka equip, hindi ka ilalagay dyan sa position mo ngayon. Your leaders know the principle of delegation and equipping. Sabi ko sa kanya, ang kailangan mo lang dyan, mag-build ka ng relationship. Kasi pag nag-build ka ng relationship, nagigiliwan ka ng mga estudyante mo. Pero pag nag-build ka ng, hindi ko sinasabi na, balance tayo yung pagiging masungit. Yung pagiging sobrang stricto. Pinag-usapan namin ni Madam Principal nung nakaraan, nando ko sa office niya, na dapat magkaroon tayo sa buhay na natin na tinatawag no, life balance, work balance. Magkaroon tayo ng balance. It is always says that false balance is an abomination to the Lord. Kailangan magkaroon tayo ng balansyadong pamumuhay. Sa buhay natin, sa career natin, magkaroon tayo ng balance. Na minsan, pagka napagalitan mo yung bata, kinabukasan, himasin mo yan. Ang dahilan kung bakit mo siya pinagalitan, inorin mo, sabihin mo sa kanya, para mga anak natin, dahil mahal ka namin. Ayaw mo, balang araw, na maging ganyan ka. Sa akin, just as bilang patotoo lang, testimony ko, diyan po ako nag-aral sa Susana Elementary School. It is not hard for me to remember my favorite teacher, si Miss Adriano. Grade 4 ako noon, diyan po sa kabilang school, sa UES. Si Miss Adriano, paano ko po siya i-describe? Kasi si Miss Adriano kasi nagbigay siya ng malaking impluensya sa buhay ko. Na kung saan, ito ang dahilan kung bakit nagpursige ko. I maximize my potential and I maximize my credential. Naalala ko, nagtuturo ako sa mga gwardiya. Pinadala ko ng PNP na social security service. Pinapunta ako sa isang lugar. Ako sa nagturo ko sa libo-libo mga gwardiya. Ako yung naimbitahan. Ang sabi ko sa kanila, ilang taon ka ng gwardiya? Sabi ng isa, 15 years ko. Ilang taon ka ng gwardiya? 25 years ko. Eh, ba't hanggang ngayon gwardiya ka pa rin? Ano ibig sabihin? Hindi ko siya iniinsulto. Bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin ang level ng pagiging teacher mo? Kasi hindi mo minaximize ang potential mo. Hindi mo minaximize ang credential mo. Ang learning, it is an ending. Tama po ba mga teachers? Walang katapusan ang pagtuturo. Ang pagkakatuto o ang pag-acquire ng knowledge. Ako, kahit hanggang ngayon, ang dami ko pang hindi alam. Saka wala akong daladalang self-entitlement sa buhay ko. Kahit sabihin mong isa na sa pinapatasyong narating ko pagdating sa pag-aaral, eh hindi ko po yun pinagpaparangalan. It always says that let another praise you, not your own mouth, but someone else, but your own lips. Tama po ba yun?
Okay. Huwag tayong laging may daladalang self-entitlement sa buhay natin. Kasi magkakaroon tayo ng tinatawag na pride of life. Ano ba ibig sabihin ng pride of life? The boasting of what he has and does. Yung pinagmamalaki mo yung sarili mo. Si Madam Principal, wow. Di ba? Nung kausap ko siya, napaka-humble niya. At alam mo, yung nakakapita-pitagan mo yun, yung masyadong nakaka-amaze yung mga taong gano'n nowadays. Yung mga road rage, sinasabi ng pulis ako, tutukan pa rin yung nakabay. Di ba? Aka na yung lisensya ko, Di ba self-entitlement yan? Which is hindi dapat. Dapat sa mga estudyante natin, mga guro, tinuturuan natin ang ating mga estudyante na just keep their feet below the ground. Maging humble. Because it is always says that humility comes before honor. Kailangan talaga maging mapagpakumbaba tayo. Yung nakita ko kay Miss Adriano, grade 4 ako noon, and nakita ko sa kanya, she was a big, strong woman. Which meant she could take care of us without any trouble. Yun yung nakita ko sa kanya. To me, she looked like she had been teaching for 100 years. Kasi nakita ko masyadong intelihente, laging nakangiti, she wears smile all the time. Tapos, meron siyang Solomonic wisdom. Para magkaroon ng Solomonic wisdom, study yourself to show yourself approved. Kailangan continuous yung learning mo. Ito ginagawa sa inset na to, ito yung tuloy-tuloy yung pag-aaral mo, pag-acquire mo ng knowledge. Dati, ano ba yung tingin ko sa school? Noong bago pa lang ako nag-aaral noon, ako pumasok sa school. Kasi makita ko parang ang paksit ng teacher, masyadong stricto, parang sobrang kinakadit pa ako ng nanay ko nung nag-aaral pa lang ako. Pero mula nung makita ko yung teacher na ito, si Miss Adriana nagbigay ng inspiration sa akin, sobrang nabago na yung pananaw ko sa school. Dati kasi school had just been school for me, and teachers were people who kept you busy while you're waited to go to recess. Yun ang tingin ko. Itong mga teacher na to, sabi ko, isip ko, gagawin lang kami masyadong busy. Tapos ako, inaantay ko na lang lagi recess. Yun ang favorite subject ko dun. Subject ko yun, ay sorry. sabi mo sa amin ng unang araw, o sige class, magkakaroon tayo ng botohan. Class officers. And luckily, ako po yung naging class president ng school namin. That time, I was fully motivated. Di ba ito naman na kailangan gawin natin sa mga estudyante? Yung ma-motivate sila. Yung, may tao bang may bata bang bobo? Wala. Tamad na mag-aral. Kulang lang sa motivation. Kaya nga, mas maganda kasi yung yung nagmo-motivate ka sa kanila, dinibigyan mo sila ng pag-asa. Pag sinabi mo, baksa ka, walang nangyayari sa buhay mo. Di ba mga bata ngayon, yung mga millennials ngayon, sobrang used na sila sa ganun eh. Lagi nila, ako na lang lagi ang nakikita. Ako na lang lagi ang pinapansin. Yung mga negatives na lang sa akin na sinasabi. Eh bakit hindi mo gawin? Hindi mo gawin, i-motivate mo sila. Bakit hindi mo tanggalin ang mga negatibong bagay para magkaroon sila ng isang bagong pananaw? Yung sinasabi kong bagong pananaw, that is what we call vision. Sabihin natin vision. Ano ba ang ibig sabihin ng vision? Kasi yun eh, kailangan natin alisin, i-motivate ang mga bata, mga estudyante, na alisin din nila yung mga negativism sa buhay nila. Para magkaroon sila ng vision. Pag sinabing vision, it is a mental picture. Sabihin natin, mental picture. Sino dito yung visionary ka sa kamay? Sino dito yung bata pa lang siya, tinitingnan niya sarili niya na someday, magiging teacher ako. Someday, magiging principal ako.
someday, magiging magmamasteral ako, magdodoctorate ako. I heard na meron dito nag-aaral, okay, magiging lawyer. At dahil sa teacher na yon, okay, I think it is Ma'am Valdez. Kasi. Yes po. Di ba nag-aaral po kayo na pagka-lawyer po? Di ko ba? Ayun. So, alam niyo po ba, teacher po siya ng anak ko, si Pedris. Isa po yun sa naging motivation niya. Para kunin din po yung kinukuha ni Miss Valdez ngayon. Paano naman natin ito? Kailangan po ng vision. Ako po noon, sabi ko, someday, mag-aaral ako mabuti. Someday, hindi lang ako ayaw wala ng bachelor's. Gusto ko may master ako. Gusto ko may doctorate ako. Gusto ko may mga institution na magbibigay sa akin ng honoris causa. Yung tinatawag ng honorary doctorate degree. Kasi pagpunta ko sa ibang bansa, yun ang in-honor nila. Pag doktor ka, mag-apply ka sa ibang bansa, mag-nurse ka muna. Di ba? So, tingin ko, sabi ko, Tay, mahirap na po kami. Tiga dito lang po kami sa likod. Sabi po ng tatay ko, Tay, tingin ba ako? High school po ako noon. Sabi ng tatay ko sa akin, anak, wala akong may bibigay na pambawon mo. Umiyak ako. Sabi ko, gusto ko mag-aaral. Huwag ka na mag-aaral. Sumama ka na lang sa akin sa trabaho ko. Umiyak ako noon. Sabi ko, hindi ako papayag, ako yung panganay. Ako yung panganay eh. Dito kami magkakapatid. Sabi ko, hindi pwede. Tapos yung bahay namin, naalog-alog. Inaanay na. Ipad lang ng hangin, malakas sa bagyo, babaksak na po eh. Sabi ko sa tatay ko, hindi. Hindi ako pumayag. Para kailangan mo na. Kasi, paano po ba siya? nabivision ko yung sarili ko na someday is magiging magandang naman yung buhay namin. Nabivision ko, meron akong mental picture sa isip ko, sa heart ko, na someday bilang panganay, ako ang magpapagawa ng bahay ng mga magulang ko. At bilang panganay, dahil walang kakayahan ang aking nanay at tatay, ako ang magpapaaral sa mga kapatid ko. Alam nyo, nung hindi ako mapag-aaral ng tatay ko, kumuha ako ng scholarship sa Don Bosco. Nakakuha po ako ng scholarship sa Makati. At doon po ako nagsimula mag-aaral. At habang nag-aaral po ako, nagtatrabaho po ako. Naging working student po ako. Tapos, nag-abroad po ako. Doon po ako nakakuha ng mas mataas na pinag-aralan. Nagkaroon po ako ng mental picture. Nagkaroon po ako ng vision. Isang malakas na palakpak naman po. Hindi lang po sa akin, kundi sa bawat isa po sa ating narito. Mga professionals po tayo lahat. Pangarap po yung, naalala ko sinasabi ni Madam Principal po, okay, umakit daw sila sa puno, papagalitan sila ng nanay niya, lagi napapagalitan. Okay, pero hindi alam ng kanyang mga magulang na someday, darating siya sa kanyang kalagayan. Okay, na kung saan nagbibigay ng isang malaking influensya sa mga teachers at sa mga estudyante. Malakas na palakpak po na. Vision. Meron pong isang bata. Ganun din po ang nangyari sa buhay ko katulad ng bata. Yung bata, nanay, tatay. Ang tatay niya, karpintero lang po. At yung nanay niya, naglalaba o labandera lang po. Tapos yung bata is nagbabote garapa. Nangangalakal. Tapos yung bata, sabi niya, nakatapos siya ng elementary. Ang sabi niya, Nay, Tay, gusto ko pong pag-high school. Ang papasukan ko pong high school is public high school lang naman po. Hindi naman po, wala pong bayad yung matrikula. Pero sabi ng tatay niya, anak, paano yung mga projects? Yung pambawang mo araw-araw? Wala kaming maibibigay sa'yo, umiiyak yung bata. Sabi niya, payagan niyo na po ako, Nay, Tay, na mag-aral. Ako na po magpapaaral sa sarili ko. Totoo po itong nangyari.
Sabi ng nanay at tatay na nag-iiyakan silang mag-aama, sige anak, hindi ka namin kayang pag-aralin. Ako na po magpapaaral sa sarili ko. Araw at gabi ginawa ng batang yun. Nangungulekta siya ng mga bote, mga dyaryo, nagbebenta siya, nangangalakal siya. Habang tulak-tulak niya yung karton, tulak-tulak niya yung karton niya, naglagay siya ng letter V. V as in victory. At habang kahit pagod na pagod siya, basang-basa siya ng pawis, nakatingin siya doon sa letter V. At iyon na nagbibigay ng inspirasyon sa kanya, yung letter V na yun. Tapos, pakapasok na siya, at sa desk niya, nagsulat din siya ng V. Tapos habang nag-exam siya, inspirado siya, sumasagot siya sa recitation siya. So, na-inspiration din sa letter V na yun. Tapos, pag uwi siya, sabi niya, sasabihin sa kapatid niya, anong ulam natin? Pag angat niya, sa paminggalan nila, sa pagkainan nila, tiyo, 2 tiyo. As yung kakainin niya, is kaning lamig lang. Ngayon, pero nagsulat siya doon sa kapagkainan nila ng letter B. Sabi niya, okay na, salamat o Diyos. Nagpasalamat pa siya, salamat sa 2 tiyo, Lord. Salamat sa kaning lamig kasi maraming tawag di nakakakain araw-araw. Salamat pa rin. Nakangiti siya, nakatingin siya sa letter B. At habang siya nag-aaral, tumutulo yung kanilang barong-barong, nababasa siya, at wala silang ilaw, gasera lang ang ginagamit niya. Nagsulat siya sa kesame, letter B. Nagtuloy pa rin siya sa pag-aaral. At alam nyo, yung batang yun, nakagraduate siya ng high school with flying colors. At siya ay naging class valedictorian ng eskwela nila. Isang malakas na pagpak naman. Ano ba ang tinuturo ko sa inyo? Ang tinuturo ko sa inyo is vision. Mental picture. Sabi nga ng misis ko, ba't ikaw ituturo mo sa kanila? Eh mga professionals siya mga yan. No! I beg to disagree. Sabi ko, kailangan matutunan ng vision. Without vision, the people are perished. Sabi sa Bible. Pag wala kang vision, ang buhay mo mechanical. You're just existing for existence. Survival of the fittest. Ganun lang po mangyayari sa'yo. Ang buhay mo ay ang buhay parang life. Nakakasawa na, masyado ng boring. Ngayon, gagawa na naman ako ng lesson plan. Paulit-ulit na lang yung mga daily routines in my life. Nakakasawa na. You're not enjoying what you're doing. Mali po yun. Kasi bakit? Wala kang vision. Wala kang mental picture. Wala kang ginogol. Wala kang pangarap. Wala kang gustong ma-achieve o marating sa buhay mo. May mga nangingit eh. Okay, if it is a reflection of you, dapat ngayong 2024, you should have a better version of yourself. A visionary. Isang malakas sa palakpak. A visionary! Kailangan po natin yung pero isang mag-asawa, hindi magkaanak. Sasabihin ko sa inyo kung paano ina-apply ang vision. Hindi sila magkaanak. Nagpunta na sila ng Vietnam, nagpunta na sila ng China. 5 taon, 10 taon, hindi pa rin sila nagkakaanak. Sabi ng may depresya daw yung babae. Ngayon, pero may chance pa rin naman daw sila magkaanak. Alam niyo ang ginawa ng babae? Nagkaroon siya ng mental picture. Nagkaroon siya ng vision. Bumili siya ng crib. Bumili siya ng gamit ng mga bata. Bumili siya ng diapers. Sabi ng mga kapitbahay, nasisira ka na ba ng ulo? Meron ka bang aampunin? May bata ka bang aampunin? Wala ka pa namang anak eh. Hindi po ako nasisira ng ulo. Meron po akong malaking pananampalataya na someday, meron po akong mental picture, meron po akong vision na someday po magkakaanak kami. After a year, nag-conceive yung babae at nagkaroon sila ng ambal. Isang malakas na palakpak ng vision. It is really, really very important about vision. Pero, ang vision, napakahalaga sa buhay ng tao.
Ano ang pangunahing dahilan para hindi ka maging missionary? Ano ang pangunahing dahilan para hindi ka magkaroon ng mental picture? Yung mga negatibo sa buhay natin. Kailangan alisin natin yung mga negatibo sa buhay natin. As I told you before, the word is enough for discouragement. The word is enough for bitterness. The word is enough sa mga bagay na negatibo sa mga buhay natin. Iyon po yung makakahadlang para maging visionary po tayo. Okay po. Lahat po tayo may mga bagay na nararanasan bukod sa kahirapan. Sino po yung rito yung mga nakakaranas ng mga nagkaroon ng family dysfunction? Sino po dito yung kaka-break lang? Ay, sayang naman. Kung kaka-break mo lang, hindi ka pa nakahabol sa Valentine's. Sino dito yung na-ghosting? Sino dito yung nasiyan? Nasiyan pala, nakincho pala. 11 years? Wow. Sino dito yung na-Katrin? Wow. Nakaka-relate. Ano po? Lahat tayo nakakaranas ng na-ghosting, na-betray, iniwan. Sino dito yung may mabait na biyanan? Taas ang kamay. Mabait talaga. Okay. May mga taong ginawan tayo ng mali. Kahit ginawa natin sila ng mabuti. Totoo po ba yun? May mga tao, hi, Mancheta. Ay po. Kamusta po? Magkatabi pala yung ano eh, yung K-pop teacher. Kasama si Ma'am Valdez. Yung tatlo, ano. Namumuhay tayo na sinisisi natin ang iba. Sinisisi natin ang ating mga sarili. At kahit ang Diyos ay sinisisi natin. Minsan dahil sa mga ito, hindi tayo makapamuhay ng maayos. Tama po ba yun? Yung pagtuturo mo naapektuhan. Tama po ba yun? Pati mga estudyante mo naapektuhan. Hindi tayo makapamuhay ng maayos dahil palagi tayong nagre-rewind. Nagbabalik tanaw, binabalikan ang mga negatibong bagay na mga nangyari sa buhay natin. Kapag naranasan natin ang mga bagay na ito, yung mga negativism sa buhay natin, nagbabalik tanaw tayo, ang pinapagandang bagay na dapat natin gawin ay tanggalin ang mga negativism na ito sa buhay natin. Kung nangyari man ito, 20 taon na ang nakakaraan, nangyari man ito na hindi ka ginawa ng maganda ng kapwa, pinagsigaw ka ng pangit noong 20 years ago, o ngayong 20 minuto lang nakakaraan, may nagsabi sa'yo, jologs naman ito. Sino lugi? Yung taong naka-offense sa'yo, o yung yung mismong taong na-offend? Yung naka-offend sa'yo, gumawa sa'yo ng mali, nandito sa Boracay, nag-e-enjoy. Every year, nag-e-enjoy siya, nagta-travel siya, masayang-masaya. Ikaw, 20 years na ng buhay mo, galit ka pa rin doon sa tao. Peter. Ano yung sinabi niyo ma'am kanina? Kung isang araw na lang ibibigay ng Diyos sa buhay niya, anong gagawin niya? Patatawarin niya ang mga tao. Di ba ma'am? Magpapatawad ka. Sabi nga sa Bible, sa Ama namin, patatawarin ka ng Diyos sa iyong mga pagkakasala kung patatawarin mo naman ang mga taong nagkasala sa iyo. Kung hindi mo patatawarin ang mga taong nagkasala sa iyo, ano mangyayari sa buhay mo? Pakinig po kayo, tumingin po kayo sa akin.
Mga teachers, sabi nga in your anger, do not sin. Kapag ka ikaw ay nagalit sa kung sino mang Porsyo Pilato o kapwa, kailangan maglulubugan ng araw to. Bakit? Bakit kailangan? Makinig po kayo, napakahalaga po nito. Para makalaya na po tayo rito. Para hindi na-apektuhan ng pamilya natin, hindi na-apektuhan ng pagtuturo natin, hindi na-apektuhan ng mga buhay natin. Para magkaroon tayo ng pananaw, ng bagong pananaw ngayong taong 2024. Magkaroon tayo ng vision, mental picture. Matupad po yung mga pangarap natin. Kapag ka po tayo nagalit, sabi sa Bible, huwag na po nating bayaang lubugan ng araw. Kasi pag ang galit po natin, sinabi ko na po ito ng bigay buhay. Kapag ang galit po natin ay nalubugan ng araw, ang sabi sa Bible, sin begets sin. Sin begets sin. Ano ibig sabihin nun? Ang kasalanan ay nanganganak ng mas malaki pang mga kasalanan. Ganito po yun. Nagtampo ka sa kapwa mo. Hindi ka humingi ng tawad sa Diyos. Hindi mo naayos yun. Kinabukasan, yung tampo mo, magiging anger. Magagalit ka na sa Kanya. Ngayon, yung anger mo, ang anger mo, yung galit mo, makinig po kayo, napaka-importante po ito. Yung anger mo, pag nalubugan ng araw na naman to, manganganak to ng mas malaki pa. Ano susunod sa anger? Hatred. Hatred. Pag yung hatred mo, nalubugan na naman ng araw, hindi mo inalis sa puso mo yon, nagtanim ka ng galit, yung anger mo, naging hatred, ano ang kasunod nun? Rage. Anger, manganganak ng hatred. Tinanim mo sa puso mo yun Di ba ganun tayo, nagtatanim tayo ng sama ng loob? Yung anger, nanganak ng hatred, yung hatred, nanganak ng rage. Ano ibig sabihin ng rage? Anybody here? Rage. Rage. Yun, sa Tagalog, pagkapuot. Pag ikaw ba, nakaranas ka ng rage, o nakaranas ka ng pagkapuot, ano, nakokontrol mo ba yung sarili mo? Pag sinabing rage, ang ibig sabihin nun is uncontrollable anger. Hindi mo na nalaman. Yung nagblanko na yung isip mo. Ganun yung kinukwento ko nung sa bigay ko kayo nakaraan. Na yung tao, yung nagkakatay ng baboy, ang payat niya, lagi siya tinutukso. Payatot ka, ang payat mo. Isang ihip ko lang sa'yo, babaksa ka na na. At isang bulate na lang ang nagpipirma sa'yo, mamatay ka na. Bakit gano'n? Araw-araw. Nagkaroon siya ng anger, nagkaroon siya ng hatred, at dumating sa puntong nagkaroon siya ng rage. Poot. Nagkaroon siya ng poot, uncontrollable anger. Totoo pong nangyari ito sa Pasig. Kailan po yung tao yun? Nagdilim ang paningin niya. Pag nagkaroon ka pala ng poot, nagkaroon ka pala ng rage, uncontrollable na po yun. Kinuha niya yung kanyang ice pick. Habang nakalikod yung tao, pinagsasaksak niya. Ang daming beses niyang pinagsasaksak yung tao. Nung matapos siyang saksakin, bumalik yung sanity niya at sabi niya, bakit ko ito nagawa? Nagsisisi siya. Mental health awareness. Ito po ang kailangan ituro sa mga estudyante. Ito po ang kailangan natin ituro sa kanila. Kailangan is wag po nating dinonurture, inaalagaan ang galit sa puso natin. Because it can ruin everything. Lahat ng dadaan nito, sisirain niya. Parang tapos ba yun, sir? Kay rami na pinasang katahan. Di ba? Ganun ang mangyayari. So ano ang kailangan gawin? Alisin natin yung mga negatibo sa buhay natin. Alisin na natin yung mga rage, yung anger. Agapan na natin, pagtampo pa lang yan, ayusin na natin. Ngayon po
ako kumain ng fried. Sino dito yung kumakain ng fried? Fried chicken. Ayun, sorry. No? Yung fried chicken. Pero yung pride of life, yun yung sinasabi ko sa inyo, ibig sabihin ng pride is the boasting of what he has and does. Yung self-entitlement, teacher kasi ko, ba't ako nagpapakumbaba rito? Sa pinag-aralan ko, principal ako, ba't ako nagpapakumbaba rito? Pataasan ng ego. Diba? Hindi natin kailangan yun. Sa mundong ito, if you want to live happily ever after, kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, magpatawad ka. Lalapit ka na lalapit sa Diyos. Pero yung panalangin mo sa Diyos, hanggang kaysa may lang patay ang butiki. Patay ang butiki eh. Bakit? Hindi umaabot yun sa throne room of God. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, Ama namin, patatawarin ng Diyos ang iyong mga pagkakasala kung patatawarin mo muna ang kapwa mo na nagkasala sa iyo. Tama po ba yun? Kailangan natin magpatawad. Sino dito yung... Okay, huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Baka meron dito, katabi ko, hindi ako pwede magtaas ng kamay. Kasi nangutang to. 5 taon na, hindi mo nagbabayad. Sasabihin mo, hindi, sir, napatawad ko naman yung tao yun eh. Basta huwag lang magpapakita sa akin yan. Kapatawaran ba ang tawag doon? Hindi kapatawaran yun. Kailangan nating matutong magpatawad. Huwag nating bayaan mga anak ang ating galit, ang ating bitterness sa kapwa natin kasi hindi tayo makakapag-move on. Hindi tayo makakapag-move forward sa buhay natin. At iyon yung makaka-distract sa vision. Eh, iba, hindi, kasi ang anak ko na lang ang pagloloyerin ko. Kasi frustration ko yun eh. Ba't na naging frustration yun? Ano nangyari? Hindi, kasi nawalan ako ng amor sa magulang ko. Hindi, kasi hindi naniniwala ang magulang ko sa akin. Hindi, kasi nahirap ka niya eh. Ha? Ano ba yun? Rason ba yun? If there's a will, there's a way. Di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, kung gusto mo talaga na matupad ang mga pangarap mo sa buhay mo, alisin natin yung mga negativities. Sa mga teachers, hindi maiwasan yun. May mga parangitan, may mga contest, pataasan, may mga inditan, may mga selosan. Paano tayo magkakaroon ng harmonious relationship and community kung iiral sa mga teachers, okay? Yung mga ganyan mga bagay. Paano tayo magiging role model ng mga estudyante natin? Di ba dapat follow the leader? Paano kung sa puso mo, you're teaching about something na gusto mong i-impact sa mga estudyante mo, pero ikaw sa sarili mo, you're not doing what you're preaching or you're not doing what you're teaching. Hindi mo naman ginagawa yun. Hindi mo sinasapamuhay yung sinasabi mo sa mga estudyante. Ano tawag sa ito? Nagsisimula sa letter H. Hypocrite. No, please. Don't do that. Okay. Sasabihin mo naman, Sir Jim, ano naman wala naman na what's perfect. Everybody prone to err and commit mistakes. Yes, absolutely. I agree with you. Pero, okay, kung titigil ka lang sa patungo sa perfection, is walang mangyayari sa buhay mo. Sabi nga sa Bible, mapalad ang mga taong nagbibithing. Nagbibithing pa lang ha. Mapalad ang mga taong nagbibithing makasunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang binibithing. May desire ka sa pusong gumawa ng mabuti. May desire ka sa puso mong magpatawad sa kapwa mo. It's high time. Ngayon na yun. Now na. Sabi natin, now na. Kailangan na natin gawin ito. Alam nyo, mahirap pagpatawad. Mahirap alisin yung mga chips in our shoulders. Enable for us to do that, we should have a backbone of steel para lang mangyari yun. Pero nothing is impossible to God. What is impossible to God? All things
are possible. Lagi nating tandaan, ang Diyos, He is the God. He is the God na full of compassion, is slow to anger, and always abounds in love. Ang una natin dapat gawin, pag may nararamdaman tayo mga negatibo sa puso natin, lumapit tayo sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, come unto me, all of you who are heavily laden. Lumapit kayo, sabi ng Diyos, cast all your anxieties to God. Cast all your cares to God, for He will care for you. Lumapit lang tayo sa Diyos. Pumili tayo ng tawad sa Kanya. Kalimutan na natin yung... Ay, makakataya rin. Sabi ng iba, parang nasa church yata tayo. Pero, ano po ito eh? Mental health awareness po ito. Ito po yung sinasabi ko kay Madam, kay Ma'am, principal po, na ito po yung magtuloy-tuloy po yung mga pagtuturo ng ganito sa mga estudyante. Wala naman po tayong tinataas na religion, di ba? Regardless of our religion, sect, or any organizations, what is important is we're teaching our students na alisin yung mga negativism at para magkaroon ng isang bagong pananaw o isang vision. Palakpakan nga po natin. Awit muna po tayo. Bago yung po katutugin, sandali po. Ito pong kantang to, Heal Me, O Lord, hindi lang po yung physical healing. Kanina po, nandun po ako sa office, meron po yung ma'am, may sakit, di ba? Yung na-stroke po. Ngayon po, hindi lang po ito physical healing. Mental healing po. Lahat po tayo may mga inner wounds. Namatay po. Ang iano po natin dito ngayon is nandito po ang God. Sabi sa Bible, 2 or 3 gathered in the name of Jesus, He is in the midst of them. Kanina pala natuturo ako, I feel the presence of the Lord. Sino po rin kinikilabutan kayo ba? Okay, yung naramdaman mo yung presence ng Lord. Sabi nga doon, the Holy Spirit is moving in our directions. Grab that opportunity. Kung kailangan mo ng inner healing, yung inner healing kasi yun yung mga inner wounds. Mas matindi yung inner wounds doon sa mga physical wounds natin. Yung physical wounds po kasi, gagaling po yan. Madaling gumaling, sebo de macho, pa-plastic surgery mo, kung talaga sobrang o kaya i-ignore mo na lang. Pero yung pong inner wounds, ito po yung bunga ng mga family dysfunction, yung mga nang-ghosting sa'yo, iniwan ka, yung umutang sa'yo 20 years ago na, hanggang ngayon, galit ka pa rin, na pag naalala mo yung pangalan niya, nagagalit ka pa rin. So, kailangan po natin ng inner healing. Sige po, pakita. Let's all arise, please. Bilang paggalang po sa ating Diyos. Heal me, O Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will. As we sing this song, gawin po natin ito as a prayer. Heal me, O Lord, and I Yes, this is the desire of our hearts, O Lord. You are the one I pray. This is the desire of our hearts. You are the one I praise. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I pray.
are the one we praise, O Lord. You are the one I praise. Please listen. Jeremiah 17:14 says, Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are my praise. Nobody would doubt when Jesus touched you at this moment, you would be healed. Now the same power is inherent in God's Word. When His Word touches you, it brings healing. His Word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it's sent. Prayerfully, He please. sent His Word and healed us. Let's sing it back to Him. Just a prayer. As healing comes, we sing. Heal me, Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. You are the one I praise. Oh Lord, shall we bow down our heads and let us close our eyes? Gawin po natin ito ng may pag-aaral. The Holy Spirit is here in our direction, and He's passing at this very moment your needs to supply. The Holy Spirit, where there is the presence of the Holy Spirit, there is fullness of joy, there is fullness of peace. Yung joy na kung saan tinatawag na exuberant joy. Yung peace, supernatural peace yun na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Lord, yung mga buhay ng bawat isa sa aming naririto, Panginoon, ngayon, is an open book to you. Ang buhay po ng bawat isa rito, tayo pong lahat ay bukod tumigil. Ang buhay po ng bawat isa po rito ay isang bukas na aklat sa iyong harapan. Alam mo po, Lord, our beginning and our end. And you want to take us to a flourishing finish. You want to take us to the flourishing end of our lives, Lord. Panginoon, kung noong pa man, Lord, noong mga bata kami, we're the least favorite. Dysfunction yung pamilya namin, hiwalay ang mga magulang namin. By product kami ng paghihiwalayan ng magulong pamilya. Pero ngayon, we have a family of our own, Lord. May mga pamilya na kami, Panginoon. May mga anak na kami, Panginoon. At ayaw naming maranasan ng mga anak namin, ng pamilya namin, ang mga naranasan namin noong mga nakaraan. Lord, right now, ang sabi mo, Panginoon, come unto me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. Sa oras na ito, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Nais ng Diyos na matupad ang kanyang mga magandang plano sa buhay mo. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng life at to the fullest, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng kapayapaan. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng kagalakan. At bilang guro, nais ng Diyos na maging isang malaking impluwensya ka, na malaking inspirasyon ka sa mga batang tinuturuan mo. Pero ang sabi ng Diyos sa iyo ngayon, lumapit ka. At ang sino mang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko tinataboy. Ang sabi ng Diyos sa iyo ngayon, cast all your cares to me and I will care for you. Sa oras na ito, bakit hindi natin buka ang ating mga bibig? Bakit hindi natin itaas ang ating mga kamay bilang tanda ng pagpapasakop sa Diyos? Let us lift up our hands to God right now. Bilang tanda ng pagpapakumbaba natin sa Kanya. Ayaw ng Diyos ng pagalo.
Ayaw ng Diyos ng may pride. Ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya with a humble heart. Ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya with a contrite spirit. Ang sabi ng salita ng Diyos, bago ka patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan, ay patawarin mo muna ang mga taong nagkasala sa iyo. Sa oras na ito, binabalik, nire-rewind ng Diyos ang iyong isipan. Nire-rewind ng Diyos ang iyong isipan na kung saan may mga taong nakagawa ng mga pagkakamali sa iyo. Nung bata ka, nung nakaraang taon, 20 years ago, or 20 minutes ago, sa oras na ito, patawarin mo na ang mga taong nagkasala sa iyo. Patawarin mo na ang mga taong bagamat gumawa ka ng mabuti sa kanila, ginawan ka pa rin nila ng masama. Patawarin mo na sila sapagkat ang kasalanan ay nanganganak ng mas magbigat pang kasalanan. Kung ngayon, sa buhay mo ngayon, ang naramdaman mo, meron ka ng puot, meron ka ng galit, meron ka ng hatred sa puso mo, ang sabi ng Diyos, huwag mo nang bayaang lubugan ito ng araw. Sabi ng Diyos, huwag mo nang ipagpabukas pa ang nararamdaman mong mga negatibong mga bagay. Ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin. Come, let us reason together that though your sins are red as scarlet, I will turn it as white as snow. Sabihin natin, Panginoon. Sabihin natin, Panginoon. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo. Ang sabi mo sa iyong salita, kung ipapayag ko ang aking mga kasalanan, ikaw ay banal at tapat na patatawarin ako at lilinisin ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking sarili, sa aking kapwa. Patawarin mo po ako. Panginoong Diyos, ako'y nanampalataya na kung ang kasalanan ko ay kasing laki ng barko sa karagatan, ang kapatawaran mo naman ay kasing lawak ng karagatan. Salamat o Diyos sapagkat ako'y pinatawad mo na. At sa oras na ito, ikaw na lang ang nakakalam sa sarili mo. Huwag na po kayo sumunod sa panalangin na ito. Ikaw na lang ang kumausap sa Diyos. Sabihin mo kung sino man yung taong nagkasala sa iyo. Sabihin mo yung pangalan ng taong nagkasala sa iyo. At sabihin mo, pinapatawad ko na ang taong ito. Sige, in your own special way, lumapit ka sa Diyos. Sabihin mo, Lord, pinapatawad ko na ang taong ito. At sabi ko sa inyo, itong mga taong ito ay hindi na natin muling babalikan pa ang mga nakaraan. Hindi natin i-rewind pa yung mga past hurts, yung mga past mistakes, yung mga past sins, yung mga past angers. Hindi na natin alalahanin ito. So, kasi ito sabihin mo, pinapatawad ko na ang taong ito. Sabihin niyo yung pangalan, pinapatawad ko na ang taong ito. At sa oras na ito, gagawin natin ngayon as a prophetic gesture, ipapagpag natin lahat ng sama ng loob. Sabihin mo, pinapagpag ko ang lahat ng sama ng loob sa lugar na ito. Pinapagpag ko ang galit. Pinapagpag ko ang pangamba. Pinapagpag ko ang kawalan ng pananampalataya. Pinapagpag ko sa oras na ito ang kabalaluan. Pinapagpag ko sa oras na ito ang self-entitlement. Pinapagpag ko sa oras na ito ang mga discouragement. Sabihin po natin, pinapagpag ko sa oras na ito ang mga bitterness. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Shall we give our Lord our best clap of praise? Woo! Isang malakas na palakpak sa Diyos. Gumaan po ba yung loob nyo? Kung totoo po nating sinabi yon, okay po, wala na po yung alalahanin. Wala na po yung sakit ng nakaraan. Wala na po lahat ng mga negatibong mga bagay. At patuloy po tayong mangarap. Tayo po makakapulong lahat. Patuloy po tayong mangarap. Isang malakas na palakpak po.
Pastor